Magandang hapon po sa bawat isa sa atin at nandito po tayo muli sa ating araw-araw na Facebook Live sa Rema Philippines. At for this week po, tayo ay may bago na naman pong topic. Ito ay 3 bagay na pababayaan ka ng Diyos kung hindi mo gagawin. So, kung kayo po ay mayroong Biblia, samahan niyo po ako at sabayan niyo po ako dito sa Joshua chapter 9 verses 3 hanggang 27. Sabi niya dito, ngunit nang mabalitaan ng mga taga-Gibeon ang ginawa ni Josue sa Jericho at sa Ai, sila ay kumilos na may katusuhan. Sila ay umalis at naghanda ng mga baon at nagpasan ng mga lumang sako sa kanilang mga asno at mga sisidlang balat ng alak na luma, punit at tinahi-tahi, at mga tagpi-tagping sandalya sa kanilang mga paa at ng mga lumang bihisan na suot nila, at ang lahat ng tinapay na kanilang baon ay tuyo at inaamag. Sila'y pumunta kay Josue sa kampo sa Gilgal at sinabi sa kanya at sa mga Israelita, kami ay mula sa malayong lupain, ngayon nga'y makipagtipan kayo sa amin. Ngunit sinabi ng mga Israelita sa mga Heveo, marahil kayo'y naninirahang kasama namin. Paano kami makikipagtipan sa inyo? At kanilang sinabi kay Josue, kami ay iyong mga lingkod. Sinabi naman ni Josue sa kanila, sino kayo at saan kayo galing? Sinabi nila sa kanya, mula sa napakalayong lupain ay dumating ang iyong mga lingkod dahil sa pangalan ng Panginoon mong Diyos, sapagkat aming nabalitaan ang kabantugan niya at ang lahat niyang ginawa sa Ehipto. At lahat ng kanyang ginawa sa 2 hari ng mga Amoreo na nasa kabila ng Jordan, kay Sihon na hari ng Hesbon at kay Og na hari ng Basan na nasa Astarot. Ang aming matatanda at ang lahat ng mamamayan sa aming lupain ay nagsalita sa amin, magbaon kayo sa inyong kamay para sa paglalakbay at humayo kayo upang salubungin sila at inyong sabihin sa kanila, kami ay inyong mga lingkod at ngayon makipagtipan kayo sa amin. Itong aming tinapay ay kinuha naming mainit pa bilang baon namin mula sa aming mga bahay ng araw na kami ay lumabas na patungo sa inyo. Ngunit, ngayon ito ay tuyo at inaamag, at itong mga sisidlang balat ng alak ay bago ng aming punuin ang mga ito. Ngunit ngayon ay mga punit na, at itong aming mga bisan at aming mga sandalyas ay naluma dahil sa napakalayong paglalakbay. Kinuha ng mga tao sa Israel ang kanilang baon at hindi humingi ng payo sa Panginoon. Si Josue ay nakipagpayapaan sa kanila at nakipagtipan sa kanila at hinayaan silang mabuhay, at ang mga pinuno ng kapulungan ay sumumpa sa kanila. Sa katapusan ng 3 araw, pagkatapos na sila'y makapagtipan na sa kanila, kanilang nabalitaan na sila'y kanilang kalapit bayan at sila'y naninirahang kasama nila. Kaya't ang anak ni Israel ay naglakbay at dumating sa kanilang mga bayan sa 3 araw. Ang kanilang mga bayan ay Gibeon, Sephira, Beerot at Kiriath Jearim. Hindi sila sinaktan ng mga anak ni Israel sapagkat ang mga pinuno ng kapulungan ay sumumpa sa kanila sa pangalan ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, at ang buong kapulungan ay nagbulong-bulungan laban sa mga pinuno. Ngunit sinabi ng lahat ng mga pinuno sa buong kapulungan, kami ay sumumpa sa kanila sa pangalan ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, kaya't hindi natin sila magagalaw. Ito ang ating gagawin sa kanila. Hayaan natin sila'y mabuhay upang ang puot ay huwag mapasa atin dahil sa sumumpa na ating isinumpa sa kanila. Sinabi ng mga pinuno sa kanila, hayaan silang mabuhay, kaya't sila'y naging tagapagputol ng kahoy at tagasalok ng tubig para sa buong kapulungan, gaya ng sinabi ng mga pinuno sa kanila. Pinatawag nila Josue at sinabi sa kanila, bakit ninyo kami dinaya sa pagsasabing kami ay napakalayo sa inyo, samantalang sa katotohanan ay naninirahan kayong kasama namin? Ngayon nga'y sumpain kayo at ang ilan sa inyo ay laging magiging mga alipin, mga tagaputol ng kahoy at tagasalok ng tubig para sa bahay ng aking Diyos. At sila ay sumagot kay Josue, sapagkat tunay na naisalaysay sa iyong mga lingkod kung paanong iniutos ng Panginoon
ninyong Diyos kay Moises ng kanyang lingkod na ibigay sa inyo ang buong lupain at inyong pupuksain ang lahat ng naninirahan sa lupain sa harapan ninyo. Kaya't natakot kaming mainam para sa aming buhay dahil sa inyo at aming ginawa ang bagay na ito. Kami ay nasa iyong kamay, kung ano ang inaakala mo mabuti at matuwid na gawin sa amin ay gawin mo. Gayon ang ginawa niya sa kanila at kanyang iniligtas sila sa kamay ng mga anak ni Israel at sila'y hindi nila pinatay. Ngunit ng araw na iyon ay ginawa sila ni Josue ng mga tagaputol ng kahoy at ng mga tagasalok ng tubig para sa kapulungan at sa dambana ng Panginoon sa dahong kanyang pipiliin hanggang sa araw na ito. So, okay po, nabasa po natin dito po, no, na dahilan dun sa bagay na hindi nagtanong sila Josue, ang sabi nga dun sa verse 14, hindi humingi ng payo sa Panginoon. Sabi, kinuha ng mga tao sa Israel ang kanilang baon at hindi humingi ng payo sa Panginoon. Sabi nga sa ang salita ng Diyos, naniwala at tinanggap ng mga Israelita ang mga ebidensya na dala nila pero hindi sila nagtanong sa Panginoon tungkol dito. Makita po natin na itong mga Gibeonita ay nilinlang nila sila Josue. Nagpakita sila ng mga lumang tinapay, pinakita nila nagmula pa sila sa isang malayong lugar. Ang sabi nga naging tuso sila. At dahilan po dun sa kakulangan ng pagsisiyasat o ng pagtatanong nila Josue, nagkamali sila. Kasi pag binalikan po natin sa Deuteronomy chapter 20 verse 17, si Yahweh ay may bilin sa kanila na lilipulin yung mga lahi na yon. Ang sabi nga doon, balikan ko lang po sandali, dito sa Deuteronomy chapter 20 verse 17. Kundi iyong lilipunin sila ang mga Heteo, Amoreo, Kananeo, Perezeo, Heveo, at ang Jebuseo gaya ng iniutos sa iyo ng Panginoon mong Diyos. So nagbanggit po ng mga lahi na kailangan lipulin ng mga Israelita. At ang sabi doon yung Heveo, actually yung mga Hivites ay mga Gibeonites din. So sa madaling sabi, yung mga Gibeonites ay supposed to be kasama sila sa listahan ng mga lilipulin ng mga Israelita. Kaya nga in-explain nila, natakot kami na kami kasamang lilipulin nyo. Kaya gumawa sila ng plano para dayain si Josue. At alam nyo po, ganun kahalaga sa kanila kapag meron na silang binitawang sumpa, kailangan tuparin nila yon. Dahil nagkaroon na sila ng agreement or ng treaty na hindi sila sasaktan. Kaya naman, because of failure to ask the Lord or to seek God's guidance, yung utos ng Diyos sa kanila na supposed to be lipulin sila, hindi na nila nagawa. At ito po ang nangyayari kapag, ang sabi nga dito sa title ng ating topic, pababayaan tayo ng Diyos kapag hindi natin ginawa itong mga bagay na ito. Una ay ang pagtatanong. So, gaano po ba kahalaga ang pagtatanong? Kapag nga sabi natin, naliligaw ka, kailangan nagtatanong ka. Ngayon, sa atin, sa bawat desisyon po natin sa buhay natin, sa bawat hakbang o pagpaplano na gagawin natin, importante na ang Diyos ay involved sa mga gagawin natin. Kaya nga, dito papasok yung pananalangin natin. Kaya nga sabi po sa unang Thessalonica, o 1 Thessalonians chapter 5, verse 17, sabi niya, pray without ceasing. Nandun yung pagtsatsaga, sabi niya, na mananalangin ka. Hindi ka lang basta magtatanong sa Panginoon, kundi nandun yung hinihintay mo, yung rema. Kaya nga tayo po yung mga taga-rema kasi hinihintay natin yung clear instruction ng Diyos sa atin. Kasi kapag tayo po ay pumalya na tanungin ang Panginoon, ay magkakaroon tayo ng mga mali-maling desisyon. At isa sa mga major decision ng buhay natin, actually, napag-aralan na po natin ito ng mga previous camp natin, yung mga major decision sa buhay natin. Kung anong kursong kukuhain mo, kung saan ka mag-aaral, kung saan ka magtatrabaho, kung ikaw ba'y mag-a-abroad, kung saan ka titira, at kung sino ang dapat mo mapangasawa. Yan, yung mga bagay na yan ay napakahalaga po na hingin natin ang mensahe ng Panginoon para sa atin. Kasi itong mga bagay na ito ay lifetime na pagsisisihan natin. Alam niyo po, ayaw ng Diyos na magkaroon tayo ng madaming regrets.
kundi gusto niya dun sa buong buhay natin ay nandun yung full satisfaction. At mangyayari lamang po yan kapag mula dun sa instruction o direksyon na ibinibigay ng Diyos sa atin ay natambok natin. Kaya nga, sabi niya dito, kailangan nating magtanong. At dito, sad to say, dahilan po sa hindi nila hinanap ang payo ng Diyos o hindi sila nagtanong sa Panginoon, ay nakagawa sila ng isang agreement na hindi naman nararapat. Na kumbaga, nasuway nila Josue ang utos sa kanila ng Panginoon na lipulin yung mga lahi na yun. Pero yun nga, out of that promise, wala silang di na nila pwedeng baliin yung pangako na yun. At alam niyo po, sa ating lahat, nandito yung paalala sa atin na isama natin ang Diyos, isama mo ang Panginoon sa lahat ng gagawin mo para hindi tayo mabigo sa mga bagay na mangyayari sa atin. Kagaya po niyan, alam niyo po, dito sa Isabela, nandito kami sa Delfin, ang biyahe po namin mula dun sa San Mariano, papunta po dito ay 3 hours. Yun ay mabilis-bilis na yun pag walang aberya. So may time, yung mga first pangalawa naming pagbabiyahe, hindi pa namin ganun kabisado yung lugar. So meron silang mga tinuturo sa amin po na shortcut. Dahil nga hindi pa namin kabisado, so may tinuro silang shortcut na pwede namin daanan. Ngayon, nagbanggit sila ng mga lugar. Dahil nga po, hindi namin gamay ito. So nakabase lang kami dun sa memorya namin na itong lugar na to. Ngayon, pauwi na po kami dun sa isa nating outreach galing dito sa Delfin, Albano. Nagtatanungan kami nung kasama ko, sabi, ito po ba yun, yung shortcut na ito? Sabi ko, hindi ko na din maalala ganyan. So gabi na po yun, pagod na kami pareho. Ngayon, sabi ko, wala akong Waze. Kasi yung aking device ay medyo maselan sa Huawei. Medyo maselan yung device ko. Ayaw niya ng mga ibang application. Sabi niya, may Waze po ako, pero wala po akong data. Ngayon sabi ko, meron akong app dito. May sariling app si Huawei na mapa para ma-navigate natin kung saan. Ngayon, nagtanong-tanong din po yung kasama ko kung paano yung daan namin pauwi. So may tinuro sila. Ngayon, nung na-navigate ko na dun sa mapa, sabing ganon, meron tayong 1 oras para makarating dun sa isa nating outreach. Dahil syempre, hindi nga po namin kabisado yung daan. Wala kaming ginawa kundi mag-rely dun sa application dito sa device ko. Dahil ako po yung may hawak ng cellphone, sasabihin ko sa kanya, in 500 meters, dyan daw, kakanan tayo. Tapos, pagkatas ng 250 meters, pakaliwa. Ganyan. So, sinundan namin hanggang sa, okay, pagdating namin ng Ilagan, dahil alam na namin yung lugar na yun, sabi namin, buti na lang, ay meron tayong mapa na ginaid tayo kung paano tayo makakauwi. Dahil kung wala, kung hindi kami babase doon at nakabase lang kami doon sa palagay namin na, ay palagay ko ito yung sinabing daanan natin, ay tiyak po kami ay maliligaw at pare-pares kaming pagod na, kinabukasan ay may gawain pa kami. So ito po napaka-importante na mag-rely tayo dun sa mas nakakaalam ng lahat ng bagay na mangyayari sa atin. Tayo ay mag-rely sa direksyon ng Diyos sa atin. Kaya nga po, tayo ay ini-encourage na magtanong tayo sa Panginoon na hindi tayo magkamali sa mga bagay na gagawin natin. Kasi kung hindi, nasa dulo ang pagsisisi at masasabi na lang natin, sana pala ay nakinig ako o sana pala ay naglaan ako ng oras na hintayin ang sagot ng Diyos para hindi ako nagkamali ng ganito. Kaya nga alam niyo po, minsan ang buhay ng tao kaya punong-puno ng pagdurusa ay dahil sa kapag wala na sa kalooban ng Diyos. Mararating lamang natin ang kalooban ng Diyos kapag natumbok natin kung ano ang pinapagawa niya o kung ano yung message niya sa atin. Kaya nga kung magtatanong tayo, wag lang tayo magtanong dahilan sa kailangan nating magtanong sa Panginoon, kundi nandun yung pagtsatsaga, pray without ceasing, nandun ang paghihintay na makuha ang rema mula sa Panginoon. At kagaya po nila Haring David, di ba? Bago sila lumaban, nagtatanong sila sa Panginoon na
lalabanan po ba namin to? Lulusubin po ba namin yung kampo nila? Nagtatanong sila sa Diyos kung paanong strategiya ang gagawin nila. At kapag nakuha nila yung sagot ng Diyos, yun yung gagawin nila. Kapag sinabi ng Lord na huwag mo silang atakihin, ang mangyayari ay susundan nila kung ano yung nais o ano yung instruction ng Diyos. Kaya nga po sa atin, hintayin natin ano ba yung nais ng Diyos na masundan natin. At dito po sabi niya, pababayaan tayo ng Diyos kapag nag-failed tayo na magtanong sa Panginoon. So kung ayaw natin na ang buhay natin ay magiging malungkot na lang, punong-puno tayo ng sana ganito na lang nangyari. Sana pala ito na lang ang pinili ko. Sana pala maraming sana ang masasabi na lang natin at too late na dahil sa kabiguan nating magtanong sa Panginoon. At ito po, naalala ko po noon, naghahanap po kami ng simbahan. So, time na yun, kailangan namin lumipat po ng church kasi that time, yung church na inuupahan po o yung place na inuupahan ay gagamitin na po ng may-ari. So, kailangan na naming makalipat po ng simbahan or ng rerentahan. So, hanap-hanap po kami ng mga lugar. Meron kaming mga nakita na dalawang na nagalugad na namin yung area na yun at merong dalawang doon na bakante. Kaso alam niyo po, nung tinignan namin, yung isa ay liblib, tago siya. Kumbaga, alanganin siya. Dahil, kumbaga, mahihirapan yung taong pumunta kasi tago na siya. Yung isa naman, sabi ko, parang lamesa pa lang natin, hindi nakasya dito. Hindi tayo kakasya dito para maging fellowship natin tong lugar na to. Ngayon, bigla po may isa pang lugar na inoffer sa amin. Ngayon, sabi ganun, bakit kaya hindi na lang po dito? Yan, nung inalok sa amin yung lugar na yun, sabi ko, di ba galing na tayo doon? Umalis lang tayo. Ngayon, nagtatanong kang ganyan sa Lord, Lord, nagalugad na namin po yung lugar na to, naghanap na kami at kailangan namin makalipat na kasi kailangan na nung may-ari itong bahay niya. So, asap, kumbaga naghihintay ka na Lord, tatlo lang itong pagpipilian namin. Yung isa, alanganin. Yung pangalawa ay tagupa. Yung isa naman ay galing na kami doon. Ano dapat namin gawin? So, naghihintay po kami ng guidance, ng sagot ng Lord. At kinagabihan, na naginip po ako. Doon sa panaginip po, ay nagsalita si Pastor Boy. Ang sabi niya doon sa panaginip ko, kung minsan kailangan mong bumalik doon para makasunod ka sa kalooban ng Diyos. At alam niyo po, nagising po ako at iniisip ko, sabi ko, Lord, ito na ba yung sagot mo sa tanong namin kung saan kami? Ngayon, lumipas po ang ilang araw, lumuwas po ako ng Manila that time. At nung nandun na po ako sa Manila, so nagkaroon po kami ng pagkakataon magkakwentuhan po ni Pastor Boy. Nangamusta siya, sabi niya gano'n, kamusta na? Sabi ko gano'n, naghahanap nga po kami ng church, kaso po ito pong mga pagpipilian ay alanganin. Ngayon, sabi ko, inoffer po sa amin yung dating lugar, kaso umalis na po tayo doon. Ngayon, alam niyo po, nagsalita si Pastor Boy. Ito po yung actual na pag-uusap na namin. Sabi niya, bakit kaya hindi ka bumalik dun? Kasi minsan kailangan mong bumalik para makasunod ka sa kalooban ng Panginoon. Sinabi niya po yun at hanggang sa umuwi na po ako ng bahay, natapos yung pag-uusap namin. At pagdating ko po ng bahay, alam niyo po na magpapahinga na, bigla kong naalala po yung panaginip ko na yung sinabi ni Pastor Boy sa akin, nung naalala ko yung panaginip na yun, sabi ko, yun na yun ang sinabi ni Pastor sa akin, no actual na magkausap na kami. Agad-agad, sinabi ko sa kanya, Pastor, yung sinabi niyo po sa akin kanina, nung magkausap tayo, ay naalala ko, yun din po ang sinabi niyo sa panaginip ko. So, 2 beses, nandun yung confirmation. Ngayon, nandun na po yung instruction na, sige, try mong tignan, balikan, tignan mo kung magiging maayos ulit ang transaction. At alam niyo po, naging smooth. At yun pala, kalooban nga ng Lord na bumalik dun sa lugar na yun. Kaya nga, kung magkakamali tayo at magre-rely lang tayo sa sarili nating desisyon, sa sarili nating pag-iisip, magkakamali tayo. Kaya nga, sabi ng kawigan, trust in the Lord and do not lean on your own
understanding. In all your ways, acknowledge Him. So, kailangan sa lahat ng gagawin natin, sa mga desisyon natin, ay isanggunin natin sa Panginoon. Tayo ay magtanong sa Kanya para tayo ay magkaroon ng full satisfaction ang ating buhay. Amen po. So, sige po, tayo pong lahat ay yumuko po. Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus, salamat Lord dahil patuloy mo kaming ginagabayan. O banal na Espiritu, hayaan mo sa bawat katanungan namin, ano mga bagay na hindi namin maunawaan. Matutunan namin ang laging mag-rely sa iyo, ang laging magtanong sa iyo, at maghintay ng katugunan mula sa iyo, Panginoon. Gawin mong malinaw sa amin kung ano man ang nais mong ipagawa o anumang instruction na nais mo sa amin ay matumbok namin. Salamat po Lord sa hapong ito. Pagpalain mo ang bawat isa na nanonood, nakikinig sa aming mga daily Facebook Live. Salamat o Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. So, yun, muli po, maraming salamat po sa ating pakikinig. Patuloy nating subaybayan ang araw-araw na Facebook Live natin. At God bless po sa bawat isa sa atin.